Magandang araw mga classmates at welcome sa Wikaharian Online World. Ako si Ate Michelle. Kumusta kayong lahat? Naku, anong buwan na ba mga classmates? Nobyembre na, ibig sabihin malapit nang matapos ang taon. Pero syempre dito sa Wikaharian Online World, hindi matatapos ang pagbabahagi namin sa inyo ng mga bagong aralin. At syempre ngayong buwan, may mga bago na naman kaming ituturo sa inyo at may mga bago na naman kayong matututuhan. At para simulan yan, awitin na natin ang ating Kumusta, Kumusta song. Narito na! Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralala-la-la-la-la-la-la, tralala-la-la-la-la-la-la, tralala-la-la-la-la-la-la. Kumusta, kumusta, kumusta? Kumusta kayong lahat? Ako'y tuwang-tuwa, masaya't nagagalak. Tralala-la-la-la-la-la-la, tralala-la-la-la-la-la-la, tralala-la-la-la-la-la-la. Ngayong buwan ng Nobyembre, pinagdiriwang natin ang National Children's Month. Ano ba itong National Children's Month? Ang National Children's Month ay taunang pagdiriwang, hindi lang sa Pilipinas ha, pinagdiriwang din ito sa ibang bansa. Ito ay pag-alala sa Convention on the Rights of the Child or CRC ng United Nations General Assembly noong November 20, 1989. At ipinagdiriwang natin ito para maging mulat ang mga Pilipino sa iba't ibang karapatan ng mga batang tulad ninyo. At dahil dito, iba't ibang mga programa ang ginagawa. Ilan sa mga ito ay mga workshops, may mga seminars, contests na nagsusulong ng karapatan ng bata. Kayo ba? May mga nasamahan na ba kayo? Nasalihan na kayong mga activities tulad nito para sa National Children's Month? I-share nyo naman sa amin yan. Pero kung wala pa, huwag kayong mag-alala dahil dito sa Wikaharian Online World, araw-araw ay Children's Day. Yun, di ba? May mga makikilala tayo sa mga susunod na araw na sigurado akong magugustuhan ninyo. Pero sa ngayon, magkwentuhan muna tayo. Awitin na natin ang Oras ng Kwentuhan Song. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Oras na, buksan ang mata't tenga. Oras na ng kwentuhan. Para sa ating mga Pilipino, mahalaga ang pamilya, di ba? Ang mga kapamilya natin ang ating mga unang guro. At tinuturoan nila tayo tungkol sa iba't ibang bagay. Ang pamilya rin natin ang mga pangunahing nagbibigay sa atin ng pag-aaruga at ng pagmamahal. Kaya naman sa ating kwento, alamin natin kung ano ang mga itinuro ng mga kapamilya ni Joy sa kanya. Umpisahan na natin ang kwento ha. Ang pamagat ng ating kwento ay Araw sa Eskwela. Ito ay sinulat ni Ate Kay Samonte. Lunes ng umaga, sabik na sabik gumising si Joy. Suot ang kanyang uniforme at dala ang kanyang bagong bag. Naglakad siya patungong eskwela. Nang dumating sa classroom, napansin niya agad si Iya. Naku, umiiyak ito. Nalulungkot dahil wala ang nanay niya. Naalala niya ang sabi ng nanay niya. Huwag kang mag-alala. Babalik din ng nanay mo pagkatapos natin sa eskwela. Yan ang sabi ni Joy kay Iya. Nang oras na para kumain, nakita niya si Hans at Roy. Naku, nag-aaway dahil hindi magkasundo kung sino ang unang maglalaro. Naalala niya ang sabi ng tatay niya.
Maaari naman kayong maglaro ng sabay. Hindi ko kailangan mag-away. Ayun naman ang sabi niya kina Hans at Roy. Nang oras na ng pagbibilang, nakita niya si Matmat. Nahihirapan ito at mukhang litong-lito. Naalala niya ang sabi ng kuya niya. Maaaring gamitin ang mga daliri sa kamay at lagi lang magsanay. Nang malapit nang matapos ang klase, nakita niya si Teacher Melan maraming dala. Naalala niya ang pagtulong ng ate niya tuwing may gawain sa bahay. Ma'am, tulungan na po kita! Nang oras na para umuwi, nakita naman niya si Mang Mike. Nagwawalis ito. Ano naman kaya ang maaalala niya? Tignan natin. Naalala niya ang naglilinis o naalala niya ang paglilinis ng lola niya tuwing linggo. Huwag kayong magkalat. Ipunin ang basura at itapon sa tamang lagayan. Nang makauwi sa bahay, agad na ikinwento ni Joy ang mga natutuhan at ginawa niya sa eskwela. At dyan nagtatapos ang kwentong Araw sa Eskwela. Yan ay sinulat para sa atin ni Ate Kay sa Monte. O, nakinig ba kayo ng mabuti mga classmates sa kwento natin? Sige, meron ako mga itatanong sa inyo at subukan yung sagutin ng mga ito. Una, ano ang pangalan ng pangunahing tauhan sa ating kwento? Naalala niyo ba kung sino siya? Sino ba yung batang ating nabasa dun sa kwento natin ngayong araw? Ang sagot niyo ba ay Joy? Kung ang sagot niyo ay Joy, tama kayo. Si Joy nga yung ating pangunahing tauhan. Siya yung bata na ating nabasa doon sa kwento. Ito naman ang susunod. Sino ang naalala ni Joy nang makita niya si Iya na umiiyak? Naalala niyo ba ang bahagi niyo ng kwento? Balikan nga natin bakit ba umiiyak si Iya. Umiiyak si Iya dahil hindi niya kasama ang kanyang nanay, hindi ba? Kaya naman, sino ang naalala ni Joy? Ang sagot niyo ba ay nanay? Kung oo, tama na naman kayo. Tama, naalala niya nga yung nanay niya nang makita niya si Ian na umiiyak. Ito naman ang susunod. Sino ang naalala niya nang makita niyang nag-aaway sina Hans at Roy? Sino ang naalala niya? Ang sagot niyo ba ay ate? Naku, mali yun. Ang tamang sagot ay tatay. Ayan, si tatay ang naalala niya nang makita niya nag-aaway sina Hans at Roy. Sino naman ang naalala niya nang makita niya si Matmat na nahihirapan sa pagbibilang? Sino ba yung naalala niya na nagsabi sa kanya na pwedeng gamitin ang mga daliri sa kamay? Ang sagot niyo ba ay kuya? Kung kuya ang sagot niyo, tama kayo. Yan, si kuya nga, ang naalala niya nang makita niyang nahihirapan si Matmat sa pagbibilang. Sino ang naalala niya na makita niya si Teacher Mela, na maraming buhat na gamit? Sino? Si ate. Tama kayo. Ito, huli na. Sino ang naalala niya na makita si Mang Mike na nagwawalis? Doon yun sa dulo ng kwento natin eh. Ang sagot niyo ba ay Lola? Kung Lola ang sagot niyo, tama na naman kayo. Si Lola nga ang naalala niya nang makita si Mang Mike. Ayan, mahusay mga classmates, magaling dahil nasagot niyo ang ating mga tanong, nakinig kayo ng mabuti sa ating kwento. At tulad na lang sa ating kwento, tuwing may mga problema o pagsubok na kailangan lutasin, kailangan lang nating alalahanin yung mga payo o paalala ng mga kapamilya natin. Kasi madalas, nakakatulong ang mga ito para malutas ang ating mga problema. Okay ba yan? At para sa ating art activity at para maalala natin palagi ang mga bilin ng ating mga kapamilya sa atin, gagawa tayo ng bubble chat art. Ano ba yung bubble chat art? Parang ganito. Ayan, kita nyo ba? Yan. Para siyang kapag nagchat-chat tayo,
Ito yung lumalabas sa ating mga gadgets. At dito sa ating bubble chats, ilalagay natin ang mga bilin, no, na binibigay sa atin ng ating mga kapamilya. Okay ba yan? Sige. Simulan na natin ha. Ituturo ko sa inyo kung paano ito gawin. Pero ulitin ko ha, mag-iisip tayo ng mga bilin ng mga kapamilya natin na madalas nating nagagamit at yun ang isusulat natin sa ating bubble chat art. Okay? Sige, ang mga kakailanganin natin ay ang mga sumusunod. Kailangan natin syempre ng makukulay na papel. Ayan, kahit anong kulay. Okay? Kailangan din natin ng mga panulat. Kaya nito. Okay? Kung wala kayong mga markers, pwedeng gumamit ng lapis o pangkulay, okay, ballpen. Kailangan din natin ng gunting. Kailangan natin ng stick. Ayan, kung wala kayong stick, pwede yung niro-roll yung papel. Kailangan din natin syempre ng pandikit. Ayan. Sige, simulan na natin ha. Una muna ay gugupit tayo ng hugis ng isang bubble chat. Okay. Ito ko muna itong isa. Kuha tayo ng parihabang bubble chat. Gupitin yung papel, no, para makagawa ng hugis parihaba. Pero mag-iingat ha kapag gumagamit ng gunting. At kung nahihirapan, huwag mahihiyang humingi ng tulong sa inyong mga kapamilya. Ayan. Ayan, parang ganito. Simpan natin. Ayan, parang ganyan. Pero para makita yung ating isusulat, kukuha tayo ng um, isa pang kulay, no, ng papel na mas maliwanag, no, kaysa dun sa una nating ginupit. Gugupit lang tayo ng hugis parihaba dahil dyan natin isusulat yung bilin ng ating kapamilya. Ayan. Pagkatapos, ididikit natin ito doon sa gitna ng nauna nating ginupit na papel. Okay, dito. Yan. Pumuna tayo ng glue. Dikit natin dito sa gitna. Yan. Ngayon, isipin na natin ano ba yung palaging ibinibilit sa atin ng ating kapamilya na lagi din nating ginagawa. Isip tayo. Alam ko na. Diba laging binibili ng ating mga kapamilya na gumamit ng po at opo. Ayan. At kapag naisulat na natin yung bilin ng ating kapamilya, kukunin na natin yung ating stick, no? At ididikit natin dito yung ating bubble chat art, okay? Pwedeng gumamit ng glue para idikit ito, pero mas mabilis kung gagamit tayo ng tape. Okay, so kuha tayo ng tape. Maidikit natin yung ating bubble chat art. At ayun, meron na tayong bubble chat
art. At nandun na rin yung bilin, no? Isa sa mga laging ibinibilin sa atin ng ating mga kapamilya. Yan. Kung tapos na kayo, pwede nyong kuhaan ng litrato yan. At i-share nyo yan, ha? At huwag nyo kalimutang itag ang Knowledge Channel para makita namin ang inyong mga gawa. Okay? Ayan. At pwede pa kayong gumawa ng marami pa. Kung marami pa kayong mga naiisip na bilin o paalala mula sa mga kapamilya ninyo. Ayun, nako. Ano na naman ang mga ginawa natin ngayong araw, ano? Nalaman natin ang tungkol sa National Children's Month. Narinig natin ang kwento ni Joy at gumawa tayo ng bubble chat art. Ayun, marami na naman tayong natutuhan at bago tayo magpaalam, syempre kantahin natin ang May Kaharian song. Narito na! Nagsimula ang lahat sa mga titik, kapag nadikitan ay nagiging pantig. Pantig na nagsama, nagiging salita, mga salita na bumubuo ng isang diwa. Umasa, sumulat, bumuo ng salita, pangungusap, talata, bahagi ng wika, pag-aralin silang lahat, bawat isa, at ikaw ay matututo sa pagbasa. Sana'y natuto at nasiyahan kayo ngayong araw mga classmates. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa susunod. Paalam!